Mga master, meron pong memorandum na nilabas ang DepEd. Ito po ay galing sa Undersecretary and Chief of Staff, no, Officer in Charge ng Undersecretary for Finance na si Attorney Michael Powa at may Undersecretary Nolasco Mimpi ng Administration. Ito mga master ay tungkol po doon sa pag-prioritize sa deduction ng ating sahod po na first in, first served basis. Ito po ay related sa Section 56 ng General Provisions ng 2024 GAA kung saan ito po yung order of priority sa mga nakadeduct sa atin pong sahod. Number 1 po talaga dyan ang obligation natin sa BIR at contribution sa PhilHealth, GSIS at Pag-ibig. Kaya nga po ito ay tinatawag na mandatory deductions. Second priority ang salary overpayment. Of course, kung sumobra po yung naibigay na sahod sa inyo, mayroon pong overpayment deduction. Next in line po yun. Number 2 priority. At ang huling priority, lahat po ng mga loans. Ito po ay mga dues, no? Ito pong mga obligations sa GSIS, Pag-ibig, Non-Stock Savings and Loans Association and Mutual Benefit, no? Kabilang po itong mga bayarin, amortizations po natin para po sa mga organisasyon na nakadeduct, no, or authorized by DepEd for salary deduction. Kabilang na rin yung association or provident fund, o itong provident loan natin sa DepEd. Mga government financial institution, no, mga loan sa land bank or any GFIs, mga licensed insurance companies, thrift banks, or rural banks accredited by the BSP. So ito mga obligations na ito mga master ay yung deduction nila depende kung kailan siya pumasok, yung first amortization, first in, first served. So ibig sabihin ito ay malaking pagbabago, particular po sa mga may utang sa GSIS, sapagkat ngayon effective po February 2024 ay hindi na priority sa deductions sa sahod ang ito pong loans natin sa GSIS. So unlike before na mag-loan ka sa bangko, then the following month mag-loan ka sa GSIS, priority sa GSIS. So never talaga na maging undead sa GSIS before. Pero ngayon, pwede na talaga na mapupunta sa deducted obligation portion ng payslip ang loans mo sa GSIS dahil hindi na po sila priority. So kung nag-loan ka po sa bangko noong January tapos nag-loan ka sa MPL pagka February, so ibig sabihin sa listahan ng deduction sa sahod mo ay nasa ibaba si GSIS. Kapag magkakaroon ka ng absences na without pay, so mayroong priority na deduction sa sahod, so may tendency na itong si GSIS na mapupunta sa undeducted obligation. So walang magiging remittance sa GSIS kapag nasa undead siya. Before, si bangko palagi yung ma-undead. Ngayon, even GSIS pwede na po ma-undead. So ito po yung malaking pagbabago sa order of priority na mga deductions po mula sa ating sahod. No, kaya nga po baka may napapansin kayo na napupunta sa undead na GSIS deduction, nagtataka kayo bakit ganon. So yun po yung sagot. Nakapaloob po sa GAA ng 2024 General Appropriations Act na yung order of priority sa deduction. Hindi na priority ngayon ang mga government servicing bank o kaya ay ito pong government financial institution even with the GSIS. So even the provident loan ng DepEd hindi na rin po siya priority. Dapat nakalinya na siya. First in, first served basis na yung deduction. So ibig sabihin yan ay pwede nang hindi magkakaroon ng remittances sa GSIS, no, from time to time if ever ito ay mapupunta sa undeducted obligation portion ng inyo pong payslip.